Dumating na nga yung eroplano na lulan yung mga kaanak ng 3 Pilipinong nasentensya ng kamatayan sa China at napakaraming media nag-aabang dito para sa malungkot nilang pagbabalik. Ay, sobra yung ginawa nila sa anak ka! 12 taon makalipas ang pag-lethal injection kay Echegaray, eksklusibong nakausap ng brigada ang anak nitong si Baby na ngayon pamilyado na. Nakamit po ba yung hustisya? Oo naman. Kasi yun naman yung pinangako ng batas eh. Kasi sinabi sa batas o pag nang-rape ka o pumatay ka, madi-lethal injection ka. Nagkataon nga lang na nauna siya. Sa mismong bayan talaga ng Sitio Sigurat nakatira si Teacher Alan. Pero lingguhan na kung siya'y makauwi sa kanilang bahay. Sobrang layo raw kasi talaga ng eskwelahang pinagtuturuan niya. Habang tumatagal, unti-unti nang humihirap ang aming dinaraanan. Pagkatapos ng 3 oras, narating na rin natin ang eskwelahan ni Teacher Alan. Kita nyo naman ako, hapong-hapon na. Pero siya, nakasmile pa, halatang-halata na, sanay na sanay. Ang mga pelikula raw natin, parang wala ring pinagkaiba sa mga libro ng ating kasaysayan. Ito yung example ng natuyo na vinegar syndrome. Sa sobrang tindi ng vinegar syndrome niya, dumikit siya sa lata, tapos yung lata nagkaroon na ng rust. Yung rust kumapit na sa film. Uy, JP, tamang-tama tong storya nung mga nangyari sa ating mga kababayan sa China kasi napag-usapan na rin kahit yung mga dati pang issue na hindi na-resolve, no? Katulad nung kung effective ba talaga yung kampanya against illegal drugs sa Pilipinas. Gayong ang dami pala nating mga kababayan na nagsisilbing drug mules. And second issue dyan, yung usapin o diskusyon o debate tungkol sa death penalty na hindi mamatay-matay. Pinulsuhan nga po natin, ma'am, yung iba't ibang sektor kung ano ba yung impact nung nangyari sa China sa kanila. Dito, ma'am, sa research na nakita natin. Okay. At syempre, isa sa mga pinaka-popular na case study natin, si Leo Echegaray. Si Leo Echegaray, for the benefit of yung mga bata na hindi naabutan ito, yung kauna-unahan pong na lethal injection noong ibinalik ang death penalty sa ating bansa. At ang interesting dito, JP, nagpa-interview na yung anak niya na-rape niya. After so many years, ma'am, pumayag siya na magpa-interview sa brigada. And in fact, very hesitant siya nung una. Somehow na-convince natin siya. Pinaliwanag natin sa kanya yung ating intensyon kung para mabigyan ng bigger picture yung death penalty. Hanggang ngayon, pinaninindigan niya yung na nakamit niya yung hustisya. Napaka-interesting nito, JP. Kaya panoorin na natin, mga kabrigada, itong issue at kwentong binantayan ni JP Soriano. Nitong 30 ng Marso, sa pamamagitan ng lethal injection, nagwakas ang mala-telenobelang buhay ng 3 nating kababayan na nasentensya ng kamatayan sa China dahil sa pagpupustit ng droga. Sina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Patain. Naroon sa China ang kani-kanilang pamilya, humihiling ng isang milagro. Ngunit umuwi rin silang luhaan. Dumating na nga yung eroplano na lulan yung mga kaanak ng 3 Pilipinong nasentensya ng kamatayan sa China at napakaraming media nag-aabang dito para sa malungkot nilang pagbabalik. Sa kanilang pagbabalik, natural na matindi ang kanilang pagdadalamhati. Nakausap namin, buhay na buhay. Pagkatapos mga ilang minuto lang, tapos tinawag kami, nakita namin patay na kaagad. Sobra yung ginawa nila sa anak ka! Sabi ko, Diyos ko, Lord, bahala ka na! So, ang hiningi ko na lang po, kahit 1, 2 araw, makasama ko siya. Alam po ba sakit? Wala na sigurong mas sasakit pa sa pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay, lalo pat hindi naman sa karamdaman o sa kuna ito namatay. Pero anumang hapdi sa puso ng mga mahal sa buhay nila Ordinario, Credo at Patain. Para sa bansang China, ipinatutupad lang nila ang kanilang batas.
batas na minsan din nating ipinutupad dito sa Pilipinas. Noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, isang Chinese national sa katauhan ni Lim Seng ang pinarusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Pinalabas pa nga ito noon sa national television. Noong 1976 naman, ginamit ang electric chair sa mga nasintensyahan ng kamatayan. Ilan sa mga pinakatanyag na silya elektrika, sina Marshall Baby Ama at ang 3 convicted rapist ng aktresa si Maggie de la Riva. Taong 1987, kasabay ng pagbuo ng bagong konstitusyon, tinanggal ang parusang bitay sa Pilipinas. Pero taong 1993, muling ipinatupad ang Republic Act 7659 na muling bumubuhay sa death penalty. Panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 1999, unang nasampulan nito ang convicted rapist na si Leo Echegaray bilang parusa sa panggagasa niya sa mismong anak niya na si Baby. Sumailalim siya sa lethal injection o pagturok ng lasong sa kanyang katawan. Sinabi niya, sambayan ng Pilipino, patawarin niyo ako sa kasalanang ipinaratang niyo sa akin. Tapos ang last niyang word, Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. 12 taon makalipas ang pag-lethal injection kay Echegaray, eksklusibong nakausap ng brigada ang anak nitong si Baby na ngayon pamilyado na. Kamusta ka na after so many years? How are you? Okay na, ito, normal. Normal na ngayon lahat. Normal ang buhay mo. Normal. So, isa ka ng house, may asawa ka na? May asawa na. May Tapos, anak na din. Okay. Tapos, meron ka na rin trabaho, no? Dito, negosyo. Binigyan kami ni Kapitan ng negosyo. Okay. Ang mga sarili raw niyang kaanak, masama noon ang loob sa kanya. After mabita yung father mo, anong mga nangyari sa buhay mo? Siyempre, unang-una, yung sasabihin ng ibang tao sa kapatid ko, kapag lumala, ay anak ni Echegaray yan, ganyan. Tapos yung mga kapatid niya, siyempre galit, buong pamilya niya sa amin, galit sa akin. Inaaway ako, yung ganun. Pero ngayon okay naman na kami, hindi na sila nagsasalita. Sa puntong ito, tinanong ko si Baby. Nakamit po ba yung hustisya? Oo naman. Yung pinaglaban naman namin yung hustisya, nakamit naman namin. Kasi yun naman yung pinangako ng batas eh. Kaya yun din yung pinaglaban namin. Kasi sinabi sa batas, o pag nang-rape ka, o pumatay ka, lethal injection ka. Nagkataon nga lang na nauna siya. Pabor din daw si Baby na ibalik ang parusang kamatayan dito sa Pilipinas. Kasi lagi sinasabi, pro-death kami, puro kami lethal injection, puro lang. Kaya lang po, yun nga po sinasabi ko, pag gumawa ka ng ganong kasalanan, yun yung ipapataw sa'yo, tanggapin mo. Pero dapat consistent. Hindi yung may bibitayin ngayon, bukas wala na. Kasi iisipin nila, ay dito pala sa bansang Pilipinas, pwede yung ganon. Pagkatapos i-lethal injection si Echegaray, 6 na iba pa ang sumunod sa kanya mula June 1999 hanggang June 2000. Ang kanilang mga kaso, pagnanakaw, pagpatay, at rape. Isa dapat sa mga parurusahan sana ng kamatayan noon ang domestic helper sa Hong Kong na si Josefina Esparas noong 1995. Nahulihan siya ng halos 1 kilong droga nang umuwi siya rito sa Pilipinas. Ang ginamit itong depensa sa korte, wala siyang kakayahang makabili ng ganong kalaking halagang droga dahil DH lang siya. Dahil dito, naibaba ang kanyang parusa sa life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Mano ninyo bibitahin ng isang tao na wala akong kasalanan? Kayo manong ina, siyempre masakit to pagka nabitay silang anak ninyo. Salamat na lang at hindi ko nabitay ang anak ko sa Pilipinas. Eh kung sa ibang bansa ho yun, siyempre bitay na ho yun. Pero sa mga pamilya ko nabitay, naaawa rin ho ako. Kung nangyari ho sa anak ko yun, siguro masakit. Nadugtungan naman ang buhay ni Josefina. Nito lamang Marso, yumao na si Josefina dahil sa atake sa puso at diabetes habang nakakulong sa koreksyonal. 24 ng Marso namatay siya. Inilibing namin ng 29 ng... Itong 29, nasasalamatan ko rin sa Panginoon na hindi ko siya nabitay. At buhay ko siya nakita kahit ko siya nasa loob ng koreksyonal. Nang maupo naman sa pwesto si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, itinigil na ang death penalty noong June 2006 matapos ipatupad ang RA 9346 o ang batas na nagbabawal sa death penalty sa Pilipinas. Dahil dito, mahigit 1,000 pa sanang nakapila sa death row ang hindi na nabitay. 7 sa mga ito, mga banyaga.
Ang kinalulungkot ng BACC, nung time na mga drug lord na ang mga nakasunod na bibitayin. 13 to na mga kilo-kilong shabu ang nahuli to the point na meron pang mga drug laboratory. Natigil ang hatol na kamatayan. Samantalang ito dapat ang pinagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Dahil sa nangyaring pagbitay sa mga kababayan natin sa China, muli na namang nabuhay ang usapin tungkol sa issue ng death penalty sa bansa. Isa sa mga pabor dito ang VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Nananatili tayo doon sa usapin na kailangang merong managot at kailangang yung pinaka malakas na parusa ng bayan. Ma'am, bakit death penalty? May mga nagsasabing yun yung dahilan. We have a poor justice system. Do you agree on that? Linisin muna yung justice system natin. Ayusin muna na dumaan talaga siya sa tamang proseso, sa rule of law, malinis yung inalam, hindi minadali, kundi talagang pinag-aralan, binusisi yung kaso ng isang tao bago siya mapatawa ng ganitong parusa. Para hindi naman tayo magkamali na meron tayong binitay na wala naman palang kasalanan. Pero kung CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang tatanungin, hindi lang labag sa batas ng Diyos ang death penalty. Salungat din ito sa prinsipyo ng isang matinong bayan. Para po sa inyo, walang assurance na matitigil yung crime kapag nalagyan ng death penalty. Kasi kung na-convict mo na, tapos nakakulong na, na-deter mo na, nakulong lang. Pero ngayon, kung sasabihin mong gagawin mong panakot, okay, dun sa mga head, hindi nga sila natatakot eh. Kasi ang isang taong determined to do the crime, no, will see to it that in effect, hindi sila mahuhuli, hindi sila mako-convict, at hindi sila mapapatawan ng parusang bitay. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Sinasabi nila, ano ho ang, yun daw ho, you can never really understand unless you're there. Yun po yung kanilang argument. Putting the people to death, in fact, hindi naghihil ng crime. Nag-i-inflict pa ng panibagong crime. Kasi yung cry for justice din. Kasi pag meron kang pinatay, hindi lang naman ang pinatay mo yung tao, kung hindi yung buong pamilya. Magkasalungat man ang dahilan ng iba't ibang sektor kaugnay sa issue ng death penalty. Sa huli, sang-ayon naman sila sa isang bagay na mahina at di pa rin ganong katatag ang ating justice system. At dasal ng mga grupong aming nakausap, sana raw dumating ang panahon ng ating batas sa Pilipinas ay patas, wasto at walang pinipiling may patutupad. Nang sa gayon ay magkaroon ito ng pangil na siyang magbibigay ng hustisya para sa lahat. Patuloy na magbabantay sa issue ng bayan. Ako po si JP Soriano, kasama sa isang brigada. Alam mo, JP, ang maganda siguro how best to discuss itong issue ng death penalty na hindi masyadong nahaluan ng emosyon. Although medyo mahirap yatang gawin yan dahil pag krimen na ang involved o mga buhay na ang involved, syempre lagi namang nakadikit na dyan yung emotional intensity ng mga isyong ito. Kung pakikinggan nyo yung mga rason ng bawat sektor kung bakit ba dapat o hindi ilagay yung death penalty, parang iisipin mo, nga, parang pareho silang may reason talaga, pareho silang merong dahilan kung bakit ba dapat ilagay o hindi. Pero maaaring nagkakasalungat sila sa ibang bagay, pero at one point, nagkakasundo sila sa isang bagay na mahina pa hanggang ngayon ang ating justice system. And yun ang primarily na dapat ma-resolve natin as a nation. Maraming salamat, JP Soriano. Marami pa po tayong mga isyong babantayan sa pagbabalik ng Brigada. Tere, tama-tama itong storya mo kasi alam mo naman ang mga bata ngayon, di ba? Ang daming distractions. Ikwento mo itong storya mo. Itong eskwelahan na pinuntahan po namin ay sa bayan ng San Andres sa Quezon. Literal na talagang dinadayo siya ng mga estudyante dahil kailangan nila maglakad ng 2, 3, minsan 4 na oras para pumunta sa eskwelahan. Yung mga guro, mas malayo pa, 6 hours ang kanilang nilalakad. Walang sasakyan na pwedeng dumaan doon, walang kabayo ni kalabaw. Pero kahit ganun ka pagod yung kanilang dinadanas, nakita ko dun sa mata ng mga bata yung determinasyon nila na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Kinunan po namin yung kanilang graduation at ito po ang aking papakita sa inyo. Wow, ang saya namang okasyon ito considering kung anong pinagdaanan nitong mga estudyante, no? Sino ito sinasabitan ng medalya? Siya po si Sarah Jane Non. Siya po ang valedictorian para sa
class 2011. Sinundan po namin siya papunta at saka pabalik sa kanilang tirahan. Alam niyo ma'am, hindi po biro yung kanilang sakripisyo. Yung kanyang sakripisyo na dinadaanan araw-araw, matarik, maputik at delikado yung kanyang dinadaanan. Nakaka-inspire itong kwentong ito. Sana nanonood ang mga bata para makapulot din sila ng mga leksyon. Kaya mga kabrigada, panoorin na po natin itong kwentong sinubaybayan ni Teresa Andrada. Mula Maynila, 8 oras ang aking binuno papuntang San Andres, Quezon. Para sa Jair ay isang paaralan na bagamat malayo sa kabihasnan, kahanga-hanga pa rin daw ang pinapamalas ditong dedikasyon ng mga guro at kasipagan ng mga mag-aaral. Habang papasok kami sa liblib na bayan ng San Andres, tanaw na tanaw ko na ang malaparaisong ganda ng lugar. Dito ko nakilala si Teacher Alan, ang kauna-unahang guro sa pupuntahan naming eskwelahan. Dati-rate, ang ginagawa ni Teacher Alan nung hindi pa ayos tong kalsadang to, mula dun sa paanan ng bundok sa barangay, sa bayan ng San Andres kung saan tayo nanggaling kanina, nilalakad niya yon hanggang dito. Inaabot yon ng 6 na oras. Pero dahil nga hanggang dito na lang yung kalsada, kita nyo naman, hanggang dito na lang yung semento, pagkatapos niyan lupa na, hindi na tayo pwedeng sumakay pa ng sasakyan. Maglalakad tayo ng 3 oras. Sa mismong bayan talaga ng Sitio Sigurat nakatira si Teacher Alan, pero lingguhan na kung siya'y makauwi sa kanilang bahay. Sobrang layo raw kasi talaga ng eskwelahang pinagtuturuan niya. Katunayan, ang iba niyang mga kapwa-guro nagpapapalit na sa mga eskwelahan sa bayan. Ang tanong doon bilang isang teacher na tugmang-tugma na yung topic nito, paano mo gagawing yung education ay nakatutulong upang mapanibago ang takbo ng isang lugar? Kahit na alam yung napakalayo. Oo, sabi ko, ito na yung chance ko na prove myself. Hindi prove to other ha, prove to myself. Nakatayo raw kasi sa kabundukan ang pakay naming paaralan. Wala tayong magagawa. Talagang inaatasan ng gobyerno na magturo. Kaya nga, sasabihin ko, hindi naman ako ganun ka-tibay na teacher. Kagaya nung ibinabrand nila sa akin. Sabi ko, hindi ko ano lang yung kaya ko. Ang masahol pa rito, hindi pa raw naaabot ng sementadong kalsada ang kanilang eskwelahan. Kaya naman si Teacher Alan, kailangang maglakad ng 3 oras para lang makarating dito. Hindi ba minsan malungkot? Siyempre maglalakad ka dito mag-isa, tapos wala kayong kasama. Anong ginagawa niyo para malibang-libang naman kayo? Bakit kumakanta? Tila walang katapusan ng aming paglalakad, pero wala akong maaninag na kapaguran sa mukha ni Teacher Alan. Dito sa bahay na to, dito kalimitan nagwo-water break si Teacher Alan pag hinihingal na siya o napapagod, parang ako. Salamat Noy. Ay po, kasabay dyan, bukas ko lang. Matapos makapagpahinga, balik na naman kami sa paglalakad. Habang tumatagal, unti-unti nang humihirap ang aming dinaraanan. Maliban sa makapal na putik at madulas na mga bato, kalaban din namin ang matarik na daan. Yung pinagsama ko yung grade 6. Isang sapa rin ang kailangan naming tawrin. Pihadong disgrasya ang aking aabutin sa oras na magkamali ako rito ng galaw. Sobrang lambot! Matapos ang 3 oras na paglalakad, sa wakas narating na rin namin ang pakay naming eskwelahan, ang Yugno Elementary School. Ayan. Pagkatapos ng 3 oras, narating na rin natin ang eskwelahan ni Teacher Alan. Kita nyo naman ako, hapong-hapon na. Pero siya, nakasmile pa, halatang-halata na. Sanay na sanay. Itong eskwelahan na ito, bakit naman kasi pagkalayo-layo nila inilagay?
Ito pong school na ito, dati po siyang kuta daw po ng mga rebelde. Pero po, noong 1995, tsaka lang po napatayuan ulit ng eskwelahan. Tapos unti-unti na po nagsibalikan yung mga residente dito sa komunidad. Yun nga lang po, dahil sa sobrang layo, yung ibang estudyante, either sa bayan na lang po nag-aaral, yun nga lang mas mahal, o yung iba po hindi na rin po nag-aaral talaga. Nasa pusod man ito ng kabundukan, paraiso ang turing dito ng mga guro at estudyante. Learner's paradise nga kung kanila'y tawagin. Mula sa bitbit na bag ni Teacher Alan, isinuot na niya ang baon niyang uniform at dali-daling pumunta sa kanyang klase. Tayo ay nasa isang klase ngayon. Hindi lang natin dapat matutuhan ang matematika. Sa tulong na rin daw ng mga residente ng Yugno, ang classroom nila na dating kubo, ngayon ganap ng konkreto. Kung maayos nga lang daw ang kalsada papunta sa kanilang paaralan, siguradong madaragdagan pa ang 88 nilang mag-aaral. Sa katunayan sa buong Pilipinas, maiilan pa ring paaralan ang walang maayos na daanan. Ang processional. Kung ang ibang elementarya daan-daan na makakapagtapos, dito sa Yugno Elementary School, sa taong ito, umabot lang sa 12. Ang iba raw kasing estudyante, sumusuko sa araw-araw na pagpasok sa ganito kaliblib na eskwelahan. Tinanggap na. O ngayon, ang gagawin nyo? Okay, good. Ito na ang huling araw ng pag-iensayo para sa kanilang graduation rites. Dito ko nakilala ang class valedictorian ng batch 2011, si Sarah. I am expecting that you are going to do the same thing. Kumbaga hindi ka na nawalan ng loob na ay napapagod na ako. Hindi naman po. Talaga po, pag gusto mong matupad yung pangarap mo, kahit anong gagawin mo. Anong plano mo, di ba? Papasok ka na ng high school. Gusto ko maging isang guro. Nasabi ko nga kanina, gusto kong isang maging katulad ni Sir Alan. Bakit gusto mo maging teacher? Gusto ko makatulong dito sa mga bata sa Linang. Samantalang ang kaibigan ni Sarah na si Abigail, loyalty awardee naman. Isa siya sa mga estudyante ni Teacher Alan na may pinakamalayong tirahan. Dinadaanan ko pong bundok ay 3. 3? Ha? So, gano'ng katagal yun? Galing sa bahay niyo hanggang dito? Tagal po. Anong mga naituro nila sa'yo na nakatulong? Magsikap daw po sa pag-aaral dahil po maabot daw po ang pangarap. Alas 5 na ng hapon nang matapos ang practice nila Sarah. Kahit halos palumbog na ang araw, sumama pa rin ako pauwi sa bahay nila. Anong oras ka gumigising? Araw-araw? 5. Tapos, anong ginagawa mong paghahanda para pumasok? Nagluluto. Nagluluto ka? Ikaw ang gumagawa ng sarili mong agahan? Hindi katulad ng nilakad namin ni Teacher Alan kanina. Mas mahirap at matarik pala ang dinaraanan ni Sarah. Nangangalahati pa nga lang kami sa paglalakad. Halos sumuko na ako. Kapagod. Hindi pa naaabot ng kuryente ang kanilang lugar. Kaya ang gaserang ito ang nagsilbi niyang ilaw sa loob ng 6 na taon niyang pagsusunog ng kilay. Ipinakita rin sa akin ni Sarah ang togang isusuot niya sa graduation. Kung mapapansin nyo, gawa lang ito sa illustration board. Itong sa ibabaw naman, illustration board din ito, pero yung itim na bahagi, tinakpan ito ng bond paper. Ngayon, to hold them together, ginupit-gupit din ito na illustration board, tapos nilagyan ng glue. The Barangay Council. Sinampulan ako ni Sarah ng kanyang valedictory speech. Friends, ladies and gentlemen, this is not the end, but just a start. Yugno Elementary School as the learner's paradise of the Northwest. Ipinagmalaki rin sa akin ni Sarah ang pares ng sapatos na graduation gift daw sa kanya ng kanyang mga magulang. Bilang ama, proud na proud daw si Mang Jose sa kanyang anak. Inasahan niyo ba na maging valedictorian si Sarah? Hindi ko pumusok at akala ng gano'n ang niya. Ngunit ang ikinalulungkot ni Mang Jose, kung may maayos lang daw sana na kalsada sa kanilang lugar, hindi na raw kailangan maglakad pa ng 2 oras ng kanyang anak papasok sa paaralan. Gano'n ka-importante na meron ng maayos na madadaanan yung mga bata? Malaking bagay po sa amin. Walang kalsada. Kasi po, hindi siya mahirap ang mga anak ko.
Si Sarah, maaga raw matutulong ngayon para hindi tanghaliin sa kanyang graduation bukas. Nang mga oras namin yon sa Yugno Elementary School, gising pa si Teacher Alan, aligaga sa pag-aayos ng mga medalya na gagamitin bukas sa kanilang graduation. Kinabukasan kasama ang kanyang ina, maagang naghanda papuntang paaralan si Sarah. Bitbit ang kanyang toga at suot ang kanyang bagong sapatos, tinahak nilang mag-ina ang matarik at maputik na daan. Pati na ang mabatong sapa para makarating ng yugno. Samantala, nagdatingan na rin ang ilan sa mga magulang at mga estudyanteng magsisipagtapos. Mga magsisipagtapos, mga magulangin, mga batang may karangalan, mga panauhin at lahat ng tagapanood. Mga nagkamit ng karangalan, nag-aalim na baitang. Isinabit na kay Sarah ang kanyang medalya. Matapos nito, ibinigay na rin ni Sarah ang kanyang valedictory speech. This is not the end, but just a start. Yugno Elementary School, as a learner's paradise of the Northwest. Thank you, God Almighty. Thank you all the teachers. Thank you to my parents, and thank you all my friends. I promise that I will continue the legacy of all the dedicated teachers here. Thank you, and God bless us all. Masaya po. Excited? Opo. Oo. Tapos valedictorian pa si Sarah. Ipapasalamat nga po ako ay talino man siya. Si Abigail naman, nakuha na rin ang kanyang loyalty award. Habang kinakanta ng mga estudyante ang kanilang graduation song, napansin kong tahimik na umiiyak si Abigail. Dala na rin ng kahirapan, karamihan ng mga gumagraduate sa elementarya, wala pa sa kalahati ang nakakatuntong sa high school. Kung papalarin daw si Sarah, sa bayan na raw niya itutuloy ang kanyang pag-aaral. Doon, kailangan na niyang mag-board dahil mas malayo na ito ngayon mula sa kanilang tirahan. Samantalang si Teacher Alan, wala pa raw balak huminto sa pagtuturo. Ang aking prospect dito ay mapili nang mag-put up dito ng secondary school, high school. At maaaring sufficient na yung graduates dito. More or less mga 60s may target. Gayunpaman, tila may sumisili pa ring pag-asa para sa mga mag-aaral ng Yugno. Sa tulong na rin kasi ng isang volunteer organization, sinisimula na ang paggawa ng kalsada papasok ng Yugno. Ilang buwan na lang ang bibilangin para matapos ito. Sa oras na mayari ito, hindi na kailangan pang maglakad ng pagkalayo-layo ng mga mag-aaral na katulad nila Sarah at Abigail. Naway ang kalsadang ito na rin ang maging daan para dumami pa ang mga mag-aaral sa paaralang ito na tila pinagkaitan man ng kaunlaran, kung ituring naman nila'y isa pa ring paraiso. Patuloy kami magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Teresa Andrada, kasama sa iisang brigada. Anong insights mo habang ginagawa mo ito? Nakita mo yung katotohanan o realidad ng napakaraming mga kabataan, lalo na sa mga malalayong lugar? Alam niyo ma'am, nung papunta pa lang kami, tapos nakita ko yung kalagayan ng school at nakita ko yung dinadaanan nitong si Sarah, na guilty po ako. Sabi ko, nung nasa elementary ako, parang winalang bahala ko, kumbaga, yung pribilehiyo na napunta sa akin para makapag-aral. Na ako po ay nakakasakay ng sasakyan, kotse man po, taxi, jeep o bus. Pero itong batang ito, naglalakad, araw, ulan, bagyo, iniinda niya. Pero siya nagsisikap para mag-aral. So nung ako po nakita ko yung estudyanteng ito, nung nakita ko si Sarah, nakilala ko siya, sabi ko sa kanya, alam mo, ako, na-inspire mo ako. Na sa buhay ko, wala akong karapatan ngayon na magreklamo kung ako po ay naiinitan, naarawan, o nahihirapan. Kasi siya, yung simpleng maglakad sa bundok, pwede kang
matisod, madulas sa mga bato, pero hindi niya yun iniinda. Ang goal niya, makapagtapos ng pag-aaral at may mapatunayan sa kanyang sarili. Marami pa po tayong mga isyung babantayan sa aming pagbabalik. Bernadette, napaka-interesting itong topic mo ngayon tungkol sa old movies. Ano na-discover mo? Alam niyo ma'am, ang na-discover ko dito sa mga old movies, marami palang mga magagandang pelikulang Pilipino, pero nagkandaligaw-ligaw. Pero bago po yan, meron po akong pasalubong sa inyo. Uy, ano yan? Hindi ko lang po alam kung narinig niyo na po yung pelikulang Zamboanga. Oo, kasi ito yung pelikula nung tatay ni FPJ, di ba? Ni FPJ Senior, na siyang ginawang modelo ng oblation sa UP. Opo. At alam niyo po ba kung gaano katagal na wala sa atin itong pelikulang Zamboanga? Masasagot po yan sa report ko. At panoorin na nga natin itong isyong binantayan ng ating kabrigadang si Bernadette Reyes. Movie buff o sobrang mahilig sa pelikula, ganyan ang 18 anyos na si Jo Marie. Ang kanyang hobby, mag-movie marathon. Pero imbes na mga love stories ang kanyang pinapanood, mga old Pinoy movies ang kanyang nakahiligan. Sa isang araw po, nanonood po ako ng lumang pelikula ng mga apat na pelikula sa isang araw po. 2 taon na raw nakakaraan nang simulang magka-interes si Jo Marie sa mga classic Filipino films. Bukod sa pagiging communication student, malaking impluwensya rin daw sa kanya ang tiyuhin. Nag-umpisa po yun yung in-introduce po ng uncle ko yung mga lumang pelikula po ni Nora Honor, ni Vilma Santos po. Bumili po siya ng marami pong DVD po na all about sa Filipino movies po. Nagsimula na nga raw siyang mangolekta ngayon ng old Tagalog movies. Kakaiba raw kasi ang formula sa mga pelikula noon. Ang pukawin ng interes ng mga kabataang katulad ni Jo Marie sa mga klasikong pelikulang Pilipino, ang target ngayon ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Iniikot ngayon ng FDCP ang buong Pilipinas para magpalabas ng mga lumang pelikula sa iba't ibang sinihan. Ngunit ito lang nakaraang linggo, dito sa Summer Capital of the Philippines, isang eksperimento ang ginawa ng FDCP. Imbis na sa sinihan, ngayon sa mga pampublikong lugar na sila mismo magpapalabas ng pelikula. Ang dala nilang ordinaryong truck, maya-maya lang, naging isang dambuhalang TV monitor. Ito yung tinatawag na Sine ng Masa, isang proyekto ng FDCP para mailapit sa mga manonood ang mga makalumang pelikulang Pilipino. Unang beses itong gagawin pero sakali maging matagumpay, dadalhin ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 3 araw mananatili sa Burnham Park ang Sine ng Masa at kahit sino, pwedeng manood ng libre. Inabutan namin itong grupo ng kabataan na to na naglalaro kanina ng soccer. Pero sa sandali magsimula na yung film showing, natigilan sila para manood ng pelikula. Hoy, paabala ha? Anong pangalan mo? Jomel. Oo. Jomel, bakit kanina nagsasoccer kayo tapos nung nag-start na yung film, nanood na kayo? Kasi po, nagulat po kasi kami biglang pumasok biglang po kami nandun sa... Kasi ngayon lang po kami nakakita ng sasakyan ng isa ko. Itong pelikula to makaluma na. Sa tingin mo hanggang matapos ng pelikula, manonood ka? Nakaka-interesado po kasi kaya siguro po, papanood ko. Malinis, malamig, walang alikabok. Saka walang ikialam sa'yo. Okay yan na. Sa panahon kung kailan namamayagpag ang mga pelikulang Hollywood na punong-puno ng special effects o di kaya in 3D pa, hindi ko akalaing kikiligin pa rin ako sa simpleng istorya ng pag-iibigan ni Christopher De Leon at Hilda Coronel sa klasikong pelikulang Kung Mangarap Ka't Magising. Pero gala na rin tayo ng payong. Okay. Okay. Marami pang ibang lumang pelikulang Pilipino ang nais ipakilala ng FDCP sa bagong henerasyon. Kasama na rito ang 1936 movie na Zamboanga. Pinagbibidahan ito ni Fernando Poe Sr., ama ng yumaong King of Philippine Movies na si FPJ. Pagdihil ko kandato, Iban ni Minda,
Katambal si Rosa del Rosario, na kilala rin bilang kauna-unahang gumanap na Darna. Umikot ang istorya nito sa pag-iibigan ng isang maningisid ng perlas at prinsesa ng isang tribo sa Sulu. Lahat ng eksena sa pelikula, kinunan mismo sa Zamboanga. Ngunit mahigit 6 na dekada raw naligaw sa ibang bansa ang pelikulang ito. Sa katunayan, taong 2004 na nang matagpuan ng filmmaker at film historian na si Nick de Ocampo ang kopya nito sa Library of Congress pa sa Amerika. Nawala sa Pilipinas for almost like 60 years. Sa kaka-research ko doon sa Amerika, nahanap ko ang pelikulang ito. So, napakahalaga noon dahil yun ang unahang pelikula ni Fernando Poe Sr. at saka ni Rosa del Rosario. Alright? Shot in Hulo, Sulu and in Zamboanga. Sa Mowell Fund Institute ipinagkatiwala ng US Library of Congress ang orihinal na kopya ng Zamboanga. Kinokolekta namin are Filipino titles. People at the US Library of Congress, they agreed to send or donate a copy to Mowell Fund. May sariling film archive ang Mowell Fund, ngunit dahil na rin sa maliit na espasyo, mangilan-ngilan lang daw ang naitabi nilang pelikula. Dagdag pa rito, hirap ang Mowell Fund na panatilihin ang kalidad ng mga kopya ng pelikulang nasa kanilang pangangalaga. We just try to maintain something like a room temperature. Kasi what we found out then, masama din yung yung bababa yung temperature tas tataas, yung nagfa-fluctuate. Actually, mas mabilis pa yun maka-deteriorate ng pelikula. Mabusising proseso raw ang pagre-restore ng lumang pelikula. Normally, yung mga due for restoration, it undergoes first process, which is the inspection. So, physically, chine-check ang bawat aspect ng negative, from kung brittle ba siya o hindi, kung may moldings or may nag-vinegar effect siya. Una, tinatanggal yung mga lumot or what have you, mga broken perfs. Yun yung mga butas sa tabi ng mga negatives, binubuo kasi kailangan siya dumaan sa iba't ibang klaseng makina. Bukod pa rito, aabutin din daw ng 500,000 pesos ang pagre-restore kada pelikula. Ngunit ang mabuting balita, may katulong na ngayon ng Mowell Fund sa pag-archive ng mga pelikulang Pilipino. Dahil maging ang FDCP, may sarili na rin film archive at kahit papaano'y medyo moderno na ito. Ito yung Film Vault 1. So, as you can see, for security purposes and security reasons, we're using digital lock para kukonti lang talaga yung makakapasok. Authorized person lang. Etong place na to, puro mga films na in good condition. So, yun lang yung mga pwedeng ilagay dito. So far, merong ang mga nandito, yung Emir, which was produced by Film Development Council. Ito yung dehumidifier kasi ang isa sa mga kalaban kasi ng pelikula ay tubig or moist sa air. So, ang ginagawa ng dehumidifier, kinukuha niya yung moist sa tubig. Yung moist sa air para walang tubig na pumapasok sa film. Dito ko rin nakita ang ilang film reels na halos nabubulok na. Ang amoy dito maasim eh. As the syndrome says, vinegar siya. Vinegar yung amoy niya. Dun yung mga chemicals kasi na nakapaloob dun sa acetate, nagde-deteriorate, na nagbibigay siya ng acid. So, yun yung nagkukos ng vinegar na amoy. Ito yung example ng natuyo na vinegar syndrome. Ayan. Sa sobrang tindi ng vinegar syndrome niya, dumikit siya sa lata. Tapos yung lata nagkaroon na ng rust. Yung rust kumapit na sa film. So, ayan, nag-ano siya. Natuyo siya. Ito yung mga kalawang na dumikit dun sa from the lata na dumikit dito sa film. Ano to, masasave pa ba itong movie na to? Sa ngayon, hindi ko pa siya masasabi kung masasave. Kasi kailangan din namin i-consult pa sa mga lab experts kung kaya pa to eh. Yun nga lang, kahit pa nariyan ng FDCP at Mowell Fund,
wala pa rin daw maituturing na National Archive ang ating bansa. Kasalukuyan pa rin kasing nakabinbin sa Kongreso ang ilang probisyon sa pagkakaroon ng National Archive sa mga pelikulang Pilipino. Siguro yung political will, no, to put that, because it's a very expensive process. It's also you have to be government must be very committed, no, to do this. All our neighboring countries, like even Laos, has one of the most sophisticated national film archive. Wala tayo, all right? They have almost 3,000 films there. Samantala, ang apo ng nasirang si Fernando Poe Sr. at anak ni FPJ na MTRCB head na ngayon na si Grace Polia Manzares. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon pa lang daw mapapanood ang pelikulang Zamboanga. Pag pinapanood mo ito, makikita mo talaga na medyo pioneering. Ibig sabihin, parang nauna sila sa maraming bagay. Noon pa man, pinapakita na nila na yung environmental scenes, yung unspoiled nature, marine landscape sa Mindanao, merong underwater kissing scene na nung mga panahon na yun, syempre, medyo advanced yun. Pinakita talaga nila yung kultura ng ating mga kapatid sa Mindanao. Ang mga pelikula raw natin, parang wala ring pinagkaiba sa mga libro ng ating kasaysayan. Ang mga pelikulang ito ay refleksyon ng buhay ng ating mamamayan noon pa man. Kung wala ito, wala tayong maipagmamalaking kultura at history. Yung mga kabataan natin at tayo mismo, kung kailangan natin magsaliksik, ano ba yung nangyari noon? Ano bang kasuotan noon? Mababalik tanawan natin yan sa mga pelikula natin. Nakakaaliw na panoorin ang pelikulang Zamboanga. Ayon sa FDCP, marami pang mga dekalibreng pelikula tulad nito ang naliligaw ngayon sa ibang bansa. Yung iba naman na naririto na nire-restore pa. Panahon na para mas pahalagahan ito ng lipunan at bigyan ng sapat na pondo ng pamahalaan nang sa gayon muling maipakilala sa panibagong henerasyon ang mayamang kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng panonood ng lumang pelikulang Pilipino. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Bernadette Reyes, kasama sa nag-iisang brigada. So Bernadette, dito sa mga movies na to, yung mga luman-luma, makikita na talagang nung unang panahon, angat ang Pilipinas sa paggawa ng pelikula, lalo na sa Asia, di ba? Totoo po yan. Ito nga pong Zamboanga, nakita nyo kanina yung underwater scene. Pwede siyang pumantay doon sa teknolohiyang meron tayo ngayon. Ganun ka-artistic yung pagkakagawa ng pelikula. Patunay itong mga to na talagang magaling tayo sa paggawa ng pelikula. Yung nga lang, mukhang napag-iwanan tayo. Although, ang good news naman yan, nakakabawi na tayo lately dahil sa mga indies, yung mga independent movies. Opo. Pero, meron bang konkretong aksyon ang gobyerno o siguro kahit private sector para protektahan itong mga lumang pelikulang ito na repository din ng ating history as a nation, hindi ba? Alam niyo po ma'am, 40 years na hinihiling natin magkaroon talaga tayo ng isang magandang national archiving system. Yun nga lang, sabi rin po ng FDCP, kulang talaga ng pondo at kulang kumbaga ng political will mula doon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para nga magkaroon tayo ng ganitong sistema kung saan pwede natin ma-preserve yung ating mga movies. I think ang kailangan din, bawiin natin lahat ng mga old movies natin na hindi natin malaman kung bakit nasa ibang bansa ngayon sa mga lumang libraries. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kabrigada, marami pa po tayong mga isyong babantayan sa aming pagbabalik. Sabi nila, hiram lang ang buhay ng tao. At kung lilingunin natin ang mga buhay natin ngayon, ginawa ba natin ang lahat para maging makabuluhan ito? Nakipagsapalaran ba tayo at hindi sumuko? Sa huli, anuman ang ating mga pinagdaanan, kanya-kanya pa rin sana nating makamit ang ating pinaka-minimithi. Ako po si Jessica Soho, magandang gabi.